Bakit mali ang pagbasa natin sa Biblia? Ang Biblia ay hindi isinulat bilang pagdidikta mula sa Diyos, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyoka ng Espiritu Santo. 2 Pedro 1:21. Ang Biblia ay isinulat ng mga tao gamit ang kanilang sariling mga salita at sa loob ng konteksto ng kultura, karanasan, at personalidad ng bawat individual na manunulat. Bakit madalas lumilitaw sa Biblia na ang Diyos ay isang mapanira? Upang sagutin ang katanungang ito, makakatulong na isaalang-alang muna ang kulturang relihiyoso ng mga sinaunang lupain ng Biblia. Isang bagay ang maliwanag. Ang bayang Israel, ang pangunahing tauhan ng salaysay sa Biblia, ay napalibutan ng impluwensya ng idolatriya. Sa kabila ng mga payak na babala, naiwasan ang idolatriya. Patuloy silang naiimpluwensyahan ng mga idolatrosong gawain ng kanilang mga kapitbahay. Ang pag-unawa ng mga Israelita sa Diyos ay napasama sa pamamagitan ng umiiral na kultura. Hinahangad ng Diyos na ibunyag ang kanyang sarili sa mga tao. Gayunpaman, ang ganap na paghahayag ng kaluwalhatian ng kanyang karakter sa kanila ay lalo sanang nagtaboy sa kanila ng mas malayo mula sa kanya. Ang Diyos ay nagpakumbaba sa antas ng mga taong nais niyang maabot at kinailangan niyang magsalita ng kanilang wika upang magawa ito. Siya'y nakahandang hindi maunawaan sa kanyang pakikipag-ugnay sa bayang Israel upang mailigtas sila mula sa pagsira sa kanilang sarili. Bukod dito, sa mga sinaunang lupain ng Biblia, ang mga taong nasa ilalim ng makademonyong impluwensya ay lumikha ng mga Diyos na marahas at madaling magalit. Naniniwala silang ang mga kalamidad na dinanas nila ay sanhi ng mga galit na Diyos na ito. Dahil dito, nagdala ang mga tao sa kanila ng mga sakripisyo upang mapayapa ang kanilang galit at yumuko sa kanila sa kanilang mga seremonya sa relihiyon. Sa Lumang Tipan, medyo kaunti ang binanggit tungkol kay Satanas, ang nilalang na tunay na may kasalanan sa pagdurusa at kamatayan sa ating mundo. Kung si Satanas sana ay nakilala bilang responsable sa mga kalamidad na pinagdusahan ng mga tao, ang kanilang pansin ay nakatuon sana sa kanya sa halip na sa Diyos. Isasaalang-alang ng mga Israelita si Satanas bilang isa pang Diyos na may kamanghamanghang kapangyarihan sa mga puwersa ng kalikasan. Hahantong ito sa kanila na mag-alay ng mga hain sa kanya, at sa paggawa nito ay sasambahin nila si Satanas sa halip na ang Diyos. Ninais ng Diyos na pigilan itong mangyari sa pamamagitan ng pagpayag na makita siya bilang bukal ng hindi lamang mabubuting bagay na natanggap ng mga tao, kundi pati na rin ng mga masasamang bagay. Ang Diyos ay higit na nag-alala tungkol sa mga tao, at ang epekto ng isang hindi pa panahon na pagbubunyag ng pagkakilala sa tunay na tagapagwasak ay mapasa kanila kaysa siya tungkol sa kanyang sariling reputasyon. Kahit sa walang pag-iimbot na pagpapakumbabang ito sa bahagi ng Diyos, ang mga tao ay nagbigay-pugay pa rin sa demonyong mga nilalang sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Naghain sila sa mga demonyo, hindi sa Diyos. Deuteronomy chapter 32:17. Ang mga sinaunang Israelita ay hindi handa para sa isang malinaw na paghahayag ng banayad at mapagmahal na ugali ng Diyos. Ganap sana nilang tinanggihan ang Diyos kung siya ay lumapit sa kanila sa kanyang tunay na karakter. Pag-ibig na hindi makasarili. Nais nila ang isang Diyos na makikipaglaban para sa kanila at gagamit ng karahasan laban sa kanilang mga kaaway. Nais ng mga Israelita ang isang Diyos na katulad nila. Sa halip na tanggapin ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan, Gener 1:27, determinado silang likhain ng Diyos sa kanilang mga sariling larawan. Binibigyan tayo nito, kung nais nating isaalang-alang, ng pangunawa sa kung paano pangunahing naiugnay ang sangkatauhan sa Diyos patungo sa mga nakalipas na panahon hanggang sa kasalukuyan.
Ating devotional January 16, 2025, galing sa Aklat ng Mga Gawa ng ating banayad na Diyos, 36:37. Pagpalain kami na mahal na kapatid sa iyong patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita na patuloy mo na makita ang kanyang dakilang pag-ibig na makikita natin sa buhay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Maranatha.